Alam niyo po ba, nung binabalikan ko yung mga scriptures about the coming of the Lord, meron po akong napansin. Well, dati ko na itong alam, pero pinakita rito ng Panginoon yung urgency ng tinutukoy niya po rito. Sapagkat, tandaan niyo po ito, napakaikli na ng natitirang time na palugid ng Panginoon. Ngayon po, ano itong urgent na pinipinpoint o pininpoint ng Panginoon? Ito ay ang urgency to repent. Bakit po ito urgent? Kasi ang kaisa-isa pong major reason kaya ang tao ay hindi makakapasok sa langit ay gawa ng sin o kasalanan o pagsuway sa mga pinag-uutos ng Diyos. Habang nararamdaman ko po yung pagdidiin dito ng Panginoon, nararamdaman ko rin po ang pagdidiin niya sa pagmamahal niya sa atin. At nasabi ko nga sa sarili ko na kaya pala sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2, verses 17. At gusto ko pong basahin ito sa inyo. 17b. Pakinggan niyo pong mabuti yung tinig ng Panginoon. Ang sabi niya, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Grabe. Nakuha niyo po ba yun? Walang pinapahayag niya dito. Ang pagbaba po dito ng anak ng Diyos, yan po yung gusto kong i-emphasize. Anak ng Diyos, hindi tao. Ang pagbaba dito ng anak ng Diyos na si Jesus, ang main reason kaya pumunta, kaya bumaba, at nagkatawang tao si Jesus dito po sa lupa. Yung lupa na alam nating marumi, imperfect, ay para sa mga sinners, para magsisi ng kasalanan, para po makasama niya sa kaharian niya forever and ever. Well, maaring marami po ang magsabi. Alam naman na yan ng marami. So, what's new? Well, ang bago po rito ay yung mga bagong revelations na ibinukas po sa akin ng Holy Spirit nung binabalikan ko yung mga scriptures na yan. Alam niyo po ba kung kailan sinabi ni Jesus na kaya siya pumunta o bumaba dito sa lupa ay para sa sinners to repent? Well, nangyari po yan nung kumakain si Jesus, nakasama si Levi na tax collector at yung iba pang tinuturing na sinners. Pakinggan niyo po ito. Mark chapter 2 verse 16 in Tagalog, Marcos. May mga pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus, kasama ng mga maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga alagad niya, bakit kumakain siyang kasama ng mga taong yan? Narinig iyon ni Jesus. Kaya sinagot niya ang mga ito. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi, tingnan niyo po,
kundi ang mga makasalanan. In English, Jesus said, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Wow! Ang totoo po, hindi ako maka-get over dito. Can you imagine na parito lamang si Jesus for all of us sinners to repent? Yan po yung sinabi sa Romans 3:23. Lahat po tayo ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang sabi po sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. So, ang lahat ay nagkasala. Pare-pareho lamang po tayong lahat makasalanan. At pare-pareho lang din po tayo lahat na may death sentence. Yan ang kalagayan nating lahat. Pero, mayroon pong kakaibang greatness ang nangyari. Ano po ito? Diyan po sa kalalagayan nating yan, ayaw po, hindi po pumayag ang Panginoon na tayo ay mamatay o magkaroon ng second death. Ang second death ay ang eternal punishment or eternal suffering in hell na mararanasan po pagkatapos ng natural death ng isang tao dito sa mundong ito. So, hindi po totoo na pag ang isang tao, sino man ay namatay at sasabihin natin na mabuti naman sapagkat mapapahinga na siya sa piling ng Diyos. Hindi po lahat. Hindi po totoo lahat ng namamatay. Sigurado sa heaven ang tungo. At sa mga hindi pa po nakakaalam, silipin po natin sa Revelation 21 verse 8 kung ano ang second death. Ang sabi po mismo ng Panginoon dito, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all, pakinggan niyo po ito, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Sa Tagalog, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, ang sabi ng Panginoon. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, mayroon pong pangalawang kamatayan. Ito po yung spiritual death ng isang tao. Mahihiwalay siya sa Panginoon forever. So, binasa ko po yan sapagkat dyan po tayo gustong iligtas ng Panginoon. At look at this, mga kapatid. At mangyayari ang kaligtasan na yan. Alam niyo po kung kailan? Hanggang ngayon lang, nabuhay po tayo. Ngayon lamang po. Hanggang makakapamili pa tayo. Kung gusto ba natin o ayaw nating mapunta dyan. Bago yung natural death natin o bago dumating muli ang Panginoon. Na hindi po natin parehong alam ang eksaktong araw niyan.
Kaya ito po yung sinasabi ko na pinaka-importanting dapat paghandaan natin. Kasi, imagine niyo po, aanuhin natin yung lahat. Kung mapupunta ka naman sa impyerno, hindi po ba? Now, alam niyo po ba, sa sobrang amazement ko sa sinabi ni Jesus, na bumaba siya dito para sa mga sinners to repent. Na-curious po ako. Kaya binalikan ko yung account na si Jesus mismo yung nagsasalita. Matthew 4 verse 17 says, pakinggan niyo po itong tatlong words na una. Ang sabi diyan, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog, simula noon, nangaral na si Jesus, at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Meaning, malapit na siyang dumating. Noon pong nabasa ko, yung from that time, na-curious ako kung ano ba yung nangyari. Bago niya sinabi yung repent, for the kingdom of heaven is at hand. Well, natuklasan ko po na nung nabalitaan ni Jesus na nakulong si John, yan po yung panahon na yun eh. Ito po yung hudyat o sign na nagsasabi na umpisa na. Umpisa na ang kanyang paghahayag, pagtuturo tungkol sa kingdom niya. Nangyari na ang inihula doon sa Old Testament ni Prophet Isaiah. Now, ano po yung ginawa niya? Well, ang sabi doon, hindi na siya nanirahan sa Nazareth, kundi sa Capernaum. Ito pong Capernaum ay isang bayan sa tabi ng Sea of Galilee. Ang bayan na ito ay sakop po ng lupain ng Zebulon at Naphtali. So, ano po ang importance ng lugar na Capernaum, Zebulon at Naphtali? Pakinggan niyo po yung Matthew 4 verse 16. Ang sabi rito, nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon. Imagine that. Ngunit, makakakita sila ng matinding liwanag kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Alam niyo po ba? Habang binabasa ko yung line na nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, honestly, sobra po akong naiyak. Kasi nakita ko yung pagka-pinpoint, yung pagkatukoy nung lugar na pinili ng Panginoon, kung saan siya maglalagi. Ito po yung lugar kung saan niya binalak, i-launch, at ipangaral yung kauna-unahan niyang mensahe dito sa ating mundo. Nung sinabi niya yung famous line niya, na repent, for the kingdom of heaven is at hand. Imagine po, umalis siya sa birthplace po niya. Pumunta siya, namalagi siya sa Capernaum. Lugar po na sakop nga ng lupain ng Zebulun at Naphtali. Kung saan sa lugar po na ito, tingnan niyo po, ay nabubuhay sa kadiliman. Para po sila ay dalhan ng ilaw ng Panginoon. So, pumunta siya sa madilim, sa mga literal at espiritual na may sakit, mga bulag sa katotohanan. Tulad ng sinabi na niya, naparito siya hindi sa magaling, kundi sa mga may sakit na nangangailangan ng kagalingan. At pumunta po siya rito para lang magtawag. Look at that. Para lamang po magtawag ng mga sinners para magsisi. Sapagkat ang kaharian po niya
ang pagdating niya muli ay malapit na. Imaginin po ninyo, yung mga sinabi ni Jesus na yan, inihula na po yan sa Old Testament pa. Then, yung inihula na yan, nagagawin niya ng Panginoong Jesus sa Zebulun at Naphtali ay tinupad na ni Jesus 2,000 years ago pa po. So, tingnan ninyo yung sabi sa English. Matthew 4 verses 12 to 17. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the people dwelling in darkness, have seen a great light. From that time, ang sabi dito sa verse 17, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Now, maaaring mapansin po ninyo, parang paulit-ulit ang sinasabi kong repent. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kasi gusto po ipaalam ng Panginoon na malapit na siya talagang dumating. At ayaw niya pong mayroong maiwan dito sa mundong susunugin. Ganyan niya po tayo kamahal. At kung napansin po ninyo sa Matthew 4 verse 17, si Jesus na mismo po ang nagsalita tungkol sa pag-repent ng tao. At dito po, 2 points po yung pinakita niya dito. Una, yung pong sinabi niya na repent. Pangalawa, yung sinabi niya na malapit na siyang dumating, or the kingdom of heaven is at hand. Well, at this point, ibinalik po niya sa akin yung pinapakita rito, yung importance ng repentance sa malapit niyang pagdating. Gusto niya i-prove ko po sa inyo na kailangan ng mag-repent, maghanda, sapagkat malapit na siyang dumating. Then, pinaalala po niya sa akin yung age o edad na ng mundo. Ang pinaunawa niya sa akin, ang bawat age, like the first age na 1,000 years. 1,000 years po na alam na ng tao noon na ayaw ng Diyos ang kasalanan. Sumisigaw na ang langit ng repent. Well, nagdaan ang mahabang 2,000 years or the second age. Sumisigaw pa rin ang Diyos ng repent. Then, the third age, another 1,000 years. Repent, ang sigaw pa rin ng Diyos. Then the fourth, the fifth age, or 5,000 years. Ganun pa rin ang pag-aantay ng Diyos at pagsigaw ng repent, hanggang bumaba na po dito ang Panginoong Jesus mismo dito. At ito ang kaisa-isang dahilan, ang sabi niya po mismo, to call sinners to repentance, because His coming, His kingdom is at hand. Gusto niya ipakita po sa message na ito
kung gaano ka-urgent itong call ni Jesus to repent. Kaya niya pinalatag po at pinaisa-isa muli sa akin ang bawat age na pinagdaanan na po ng mundo. At haba ng kanyang pagtitimpi at pag-aantay sa mga sinners na napakahalaga po sa kanya. Sinners na katulad nyo, sinners na katulad ko, na ayaw niyang maiwan dito sa kanyang pagdating muli. Yan po ang pinakamahalaga at urgent na message na gustong iparating sa inyo ng Panginoon. At huwag niyo pong kalilimutan, sa Old Testament, ang panlinis lang ng mga kasalanan ng tao noon ay ang blood ng animals. Pero ganun pa man, ang mga tao po ay nanatiling makasalanan. Pero dito sa New Testament, ang bumaba pong Diyos, ang nag-alay ng buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, na unmatched ang love sa atin. Dugo na po ni Jesus, blood na po ng Diyos mismo, anak ng Diyos mismo, ang ginamit po na pangtubos sa lahat ng ating karumihan, kasalanan, upang masiguro ng Ama natin, nakalugod-lugod ang paglilinis sa atin. Dugo lang po ng Panginoong Jesus ang makakasatisfy sa Ama, upang tayo, lahat ng nagsisisi ng kasalanan, ay patuloy na lumayo po dito. And at this point, ni-impress lang po ako ng Holy Spirit kung sino man po ang gustong magkaroon ng panibagong buhay kay Kristo. At kung sino pong gustong magtaas ng kamay doon sa pagtawag ng Panginoon 2,000 years ago pa, sumunod po sa maikling panalangin na ito, nararamdaman ko po yung presence ng Panginoon. Nararamdaman ko po yung pag-ibig ng Panginoon. Sundan po ninyo ang maikling panalangin na ito from your heart. Sabihin niyo po, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, na binayayaan mo ako ng napakalaki, walang katulad na regalo. Regalo ng katotohanan tungkol sa kaisa-isang Diyos na nag-alay ng buhay sa cross para sa akin. Ako na matagal na nagtampisaw sa karumihan sa mundong ito, ako pa rin ang pinili mo, Panginoon. Sinama mo para lumapit sa iyo. Ngayon, Panginoon, hindi ko po patatagalin ang pagtawag mo sa akin. Lumalapit po ako sa iyo. Buong pagpapakumbaba at pagsisisi sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo. Panginoong Jesus, patawad po sa aking kasalanan. Linisin mo po ako ng banal mong dugo sa oras na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Diyos at tanging tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay simula sa araw na ito. Gusto ko pong makasama sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, yan po.
mensahe ng Panginoon. Hanggang sa muli, iniiwanan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang malalim at masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Troms Go. Troms Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Troms in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Troms Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Troms Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.